Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid. Let us pray. Dakila naming Diyos na mapagpala. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isang muli. Kami ay nakabalik sa gawain upang alalahanin ang lahat ng pagpapala mo, ang lahat ng kabutihan mo sa bawat isa amin, Lord. Nawa ay magalak ka sa umagang ito. Ano man ang mga bagay na kita mong hindi ayon sa iyo ay patawarin mo, Lord, at tulungan mo kami na mag-glorify ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa aming kalagitnaan, Lord. Ang mga gawa ng kaaway ay huwag mong pahintulutan na makapasok. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you, Lord. So, salamat sa Panginoon at napakabuti niya sa atin. Talagang totoo na wala na siyang magagawa kundi bulig-biligin ang ating mga kaisipan, ang ating mga pisikal na kalagayan upang tayo ay somehow gusto niya na iligaw ang ating mga pag-iisip, kaisipan doon sa kung saan tayo nakatuon sa panahon na to. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang ministry ay nagpapatuloy sa Nobya ni Cristo at ang kanyang gawain ay talagang magka-come to pass sapagkat yun ay nakaplano before the foundation of the world. Kung titignan mo ang mensahe talagang tignan mo ang tinakbo ng Nobya ni Cristo, yung programa ng Panginoon, magagalak ka no? Yung continuity nitong kanyang salita. Lang magagalak ka sapagkat nung tayo mga bata, kung naalala nyo, tayo ay galing sa Romanong Katoliko. Wala tayong alam and yet something in us na nagmamahal sa Panginoon, no? Pala tayong alam. To find out later na bahagi pala tayo nung plano ng Panginoon na isiningit niya sa isang tuldok ng eternidad, ano? Kaya nakakagalak mga kapatid. At iyon ang yun ang susi na magpapagalak sa bride upang yung cut ng eternity nila na ipinasok sa time, ipapasok sa uli sa eternity. Kaya purihin ng Panginoon. At sa lahat ng mga kaganapan sa Biblia, ay makikita mong ang Panginoon ay laging merong pattern siya ng kanyang mga panukala at mensahe sa bawat kapanahunan. So ipinakita sa atin yung ministry ni Eliseo at saka ni Elias at nakita natin na ito ay tipon-tipo ng ministry ng Panginoon at ang kanyang nobya ngayon, which has the double person ng kanyang ministry. So kung mapapansin mo, ang daming naghahanap sa Panginoon dahil create ang tao, sabi ng prophet, to look for something na to praise his creator. Diba? At yung thirst na yon sa tao, pilit niyang hinahanapan ng kung saan pwede na maibsan yung kanyang kauhawan. Diba? Pilit niyang hinahanapan yon. Subalit, pagdating sa dulo, makikita mo na kulang ang lahat ng bagay. Maging sa religious world, spiritually naghahanap pa rin ang tao sapagkat mayroong kulang talaga. Di ba? Yung kulang na yun ay ibinibigay lamang ng Panginoon sa mga nakatalaga sa Kanya at kung kanino ito nararapat. So sa atin, kung uugatin mo yung mga pinagsimulan natin, wala tayo talagang nahukay man lang. Wala man lang tayong nalaman man lang. Pero pagdating na itong buksan ang selyo sa ating kalagitnaan, tuloy matagal, 1965 na buksan ang selyo, no? 63, ano? 63 na buksan ang selyo. Pero 2010 pa lamang ito niliwanag sa atin, no? 1963 ay napakatagal na yun. Halos kukunti pa lang tayong nandirito. Kukunti pa lang tayong nandirito nun.
Ay, wala pa pala ako noon. World War II pa ako pinanganak eh. Ngayon mga kapatid ay nakakagalak sapagkat sa ministry ng Panginoon na inilagay niya sa kanyang kwento, no? Kanyang kwento. Bahagi ka nung gaganap. No, ikaw ay sa iyong time na bahagi ka nun, wala kang alam eh. No? Tapos nagbabasa ka nga, sabi ni Sister Maribel kanina, pag nagbabasa ka ng kay Noah, tuwan-tuwa ka, tapos yung sarili mo parang ikaw yung sumakay sa barko. Ngalagay mo ganyan, parang ganyan ang tao eh. Gusto niya lagi siyang bida eh. Baka naisip mo, ikaw pa yung mag-drive nung arko ni Noah. Di ba? Ganyan ang kaisipan natin bilang tao. Pero merong panukala ang Panginoon na kung, di ba? It's the time ng panahon ni Eliseo, kung makita mo ang aking pag-alis. Di ba? Makukuha mo yung, ang bigat ng niya eh. Di ba? Piniskas sa atin ni Pastor nung nakaraan. Makukuha mo yung hinihiling mo, double portion, mabigat eh. Di ba? Mabigat eh. Sabi ni Elijah eh. Parang hindi uubra eh. So binigyan siya ngayon ng pasubali. Kung alam mo sa bride nakakatuwa sapagkat dahil hindi siya yung literal na kagaya nung panahon ni Elijah at ni Elisha, no? Kasi si bride mismong siya ay pinanahanan ng Panginoon. Diba? So walang if. Walang but. Kaya makita mo, kaya hindi. Yun yung bride, mga kapatid. Kay Elisha, kapag nakita mo akong umalis, nung aking pag-alis. Diba? Anong verse ba yun? Sa 2 Kings yun 2:10 eh. Sabi niya, if thou see me, ayun 2:10, ayan, nirecord ko eh. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee. Di ba mayroong kondisyon? May kondisyon. Oo. Pero kay Mrs. Jesus Christ, wala. Whether you like it or not. Sa ayaw mo at sa hindi, makikita mo ako. Ano ibig nga sabihin dun sa see? Di ba ang see is understand? Kay Elisha, literal nakita niya. Kasama niya, hindi niya maunawaan eh. Di ba? Pero tayo mga kapatid, hindi natin nakita. Sino ba nakakita sa Panginoon? Hindi mo nga makita yung pagdating niya. Lalong hindi mo nakita yung pag-alis niya. And yet, no ifs. No but. No. Kapag hindi mo nakita, yung makikita mo. Hindi mo nakita, and yet ang Panginoon sa kanyang kalooban, dahil pinlano na natin ito mula noon, darating yung time na talagang ipapakita niya sa iyo. Kahit nakapikit pa. Kahit ikaw ay tulog sa church. Kahit tutulog-tulog ka dyan. Pakapika-pika nga lang eh. Ako pala. Di ba? Wala namang exempted sa atin dyan. Talagang pagka dinalaw ka ng antok, ngunguya ka doon sa sulok eh. Papasa mo pa nga eh. Habang tulog pa yun. Magaling. Yeah. Naalala ko tuloy si Pastor Mark. Kung antokin lang din kayo, sabing gano'n. Magdala na kayong unan dyan. Doon kayo sa sulok, maglatag ka ng kumot doon. Pero tingnan mo ang biyaya ng Panginoon. Tingnan mo ang kagalakan ng Panginoon. Tayo kasi ang kagalakan ng Panginoon eh. Tayo kasi ang reyna niya eh. Diba? So lahat ng lihim niya, sasabihin niya sa kanyang reyna, mga kapatid. Now, he said, thou hast asked a hard thing. Nevertheless, whether you see me or not, when I'm taken from thee. Parang nag-iba na. Ito na yung time natin. Kahit tignan mo sila, pinalitan na naman. Whether,
if thou see me or not when I'm taken from thee. Eh,